you're reminded of an office, or your boss, an office mate, kapatid mo, ganito, ganyan. Ang gusto ko naman, how was the process of buuin si Anne? From the first script ba to the doon sa huling pagkapanood sa premiere night, anong pinagkaiba nung Anne sa script sa kayo napanood na sa sine? Ang amazing lang ng lahat ng nangyari kasi simula nung pinipitch sa akin yung kwento, ganun na namin siya. Isa lang pala yung napipicture out namin. Nasa isang direction lang pala kami lahat. Kaya nung, ang daming nangyaring changes sa script. So nung una, medyo hindi pa diretso, medyo may mga may mga liku-liku pa na, parang medyo may ganun pa siya. Hanggang sa eventually nag-evolve na, nakita na rin ni Vanessa na ay, ito na yung structure niya, ito na nabubuo na siya. So thankful ako dahil hinayaan niya ako na kumbaga i-interpret yung naiintindihan ko dun sa script. Kaya ayun ang kinabuuan namin. Ang worry ko lang kasi ay maging boring, yung para bang masyadong straight, masyadong firm, masyadong baka hindi walang sense, 'di ba? So, natuwa naman ako dahil ang galing ng mga katrabaho ko ni Ding Dong, nalabas na yun sa umpisa, yung kilig, yung happiness ng story, kaya ayun, nung nakikita ko siya, actually nung premiere night sa first time ko siyang pinanood, and hanggang ngayon hindi ko pa ulit siya napapanood. Natuwa ako sa kinalabasan niya. And naging very involved din naman ako sa paggawa ng movie. Kaya, happy ako sa resulta. And tuwang-tuwa ako kung paano magtrabaho si Vanessa dahil ang galing talaga, ang talino. Sabi ko nga, grabe yung talino nitong taong to. Hindi nauubusan. Tsaka grabe yung pinagdaanan niya. May sakit siya abroad, ginagawa niya. Oo, kita-kita sa kanya. Pero one thing kasi sa staff namin, fan sila mo. Kasi, ayun si Ray. Parang nagmura ka ba dyan? Kasi from Ruby to Claudia. Pero, I think, nanood kasi ako with my best friend na ang pangalan ay Anne na kakahiwalay mo. So parang, minumura lang niya ako, sabi niya na, uy, binibenta mo ba yung storya ko? Sabi ko sa kanya, uy, huwag ka mag-feeling, hindi lang ikaw may ganyang storya. Pero tulala siya, tulala siya after the movie, kumain kami, hindi siya nagsasalita. Sinabi niya, grabe, feeling ko ako si Angelica. Well, marami talaga kasi siyang nire-represent and hindi siya mahirap i-relay sa ibang tao. Tama yung sinabi ni Vanessa na kahit saan ka tumingin, ang daming Anne. Kapag minsan pagod ka na sa trabaho, ay tignan ko lang yung isang babae. May makukuha kong Anne sa pagkatao nitong tinitignan ko eh. Pwede siyang nanay, pwede siyang anak, asawa, girlfriend, kabit, niloko, hiniwalayan, iniwan. So ang dami niyang nire-represent bilang babae. Kaya ang ganda-ganda, ang sarap-sarap buuin nung pagkatao niya. Sobrang broken nung pagkatao niya, pero ang galing ng babaeng yun. Kaya nga sabi ko, gusto ko siyang yakapin pag nakita ko siya. Last question, nung pinanood mo first time sa premiere night, meron ba isang eksena na nasabi mo, ay, ang galing ko doon ah? lahat pala. Hindi ko alam kasi sa shooting hindi ako nanonood ng preview eh. Na ko-conscious ako eh. Saka baka mausi ako baka maging ako yung director. Direct isa pa, baka ganun ako ng ganun. So, ay direct parang may bilbil ako dyan. Ay direct that ako. Baka maging ganun kasi yung nangyari. Kaya hindi ako nag-preview talaga. Kaya nung pinanood ko siya, in-enjoy ko lang. Hindi naman ako maating gano'n. Siguro sa mga pangalawa, pangatlo, medyo doon ako magiging, ikikritik ko na yung sarili ko na ay dapat ganito, ay dapat ganun, or ayun, sakto lang. Siguro ganun, or after ilang years, diba? Pero parang naka-conscious pa ngayon, masyado bang fresh. Congratulations. Yes. Ayan, dahil